What's up, what's up? So alam ko kaya nandito ka kasi gusto mo rin malaman kung ano yung mga common issues na pwede mong maranasan or nararanasan na ng ibang user ngayon ng Aerox. So kung nandito ka para malaman yon, baka pwede makainin ng konting oras sa pag-subscribe, pag-click ng like at ng notification bell. Konting oras lang naman yan, just click, 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 diba? So we all know na one of the best selling motorcycle ng Yamaha is yung Aerox. Pero hindi pa rin natin talaga may iwasan na magkaroon ng mga issues. So yun itatakil natin sa video na to. Actually ako wala pa naman ako masyado nararanasang major issue on regards sa mga parts ng Aerox na to. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang isa sa mga common issue na pwede mong maranasan is yung malambot na side stand. Ba't pa tanong? Malambot na side stand, yan. Actually hindi lang sa Aerox nararanasan to, pati sa NMAX. Ay nako, hindi lang sa Aerox mararanasan, even sa NMAX na version 2 ganun din, malambot. So kung naalala nyo sa first video ko ng Aerox na to is sinabi ko sa inyo na wala pang 24 hours. Oops, nako, anong trip mo? Ay nako, mali ko rin, sisingit ako eh. Yan nga, wala pang 24 hours na tumba na yung motor. Then I found out na ang side stand pala ng Aerox and NMAX version 2 is maluwag or malambot. Mabilis siyang bumalik. I mean, yun, tumupi agad. Hindi yung tuping natupi yung babalik siya sa pwesto niya, ganon. Ang tendency nun, tutumba. Siyempre, scratch fairing, sawawa naman yung motor, diba? Kasapan 24 hours sa akin, nagasgasan agad. Pero ngayon, okay naman na yung motor. Makinis na ulit. Na dumating na kasi yung mga parts na galing sa Yamaha, yung dahil sa insurance. So, ayan, napalitan na siya. So, ang pinaka-remedyo mo pwedeng gawin dun is maglagay ng side stand enlarger or maximize using your center stand, minimize using your side stand. Yan. So second sa aking list is yung panel gauge. Yes, yung panel gauge nya even sa mga version 1 nagkakaroon pa rin ng burn in, diba? Parang TV, parang cellphone, may burn in. Ang dahilan naman nito ng mga burn in na to is yung matinding sikat ng araw na nakabilad yung motor. Usually kapag pinaparking natin to sa mga open parking, yung mga walang bubong, tapos walang cover yung motor, yun, ang tendency nun kapag tagal is magkaroon ng burn in yung panel gauge mo. Siyempre gastos na naman yan, ayaw naman natin na nagkaka-issue yung motor natin, di ba? Tapos sasakit pa ulo natin. So pinaka pwede mong gawin naman dyan is bumili ka ng cover or meron yung natatakip sa panel gauge nya. Kalimutan ko yung tawag may nakita ako sa may online shop na dedicated siya para makover yung panel gauge kapag nasa open parking tayo. Or yun, pwede ka rin mag-cover ng motor, di ba? Para pati yung fairings mo is covered din. So protektado rin, di ba? Iwas gasgas pa siya kapag may mga kasabayan kang nagpa-parking na medyo balahura. Basta makapag-park lang, okay na. Pangatlo naman sa aking list is yung error 12 issue. So voice over muna tayo mga stepbrad. Meron tatlong possible reason ba't nagkakaroon ng error 12 issue. First is yung nasunog na stator socket. Usually nasusunog ito dahil nabasa na nagdudulot ng short circuit, kaya nagkakaroon tayo ng error 12 issue.
Pangalawa naman is kung sira na yung CKP sensor niya. Ang trabaho ng CKP is siya yung nagsasabi sa ECU kung umiikot nga ba ang magneto. So kapag ang magneto ay di umiikot, hindi magi-start ang motor at lalabas ang error 12 issue. So dito pwedeng pumasok yung pangatlong possible reason, yung pagkaputol ng drive belt or tinatawag natin na fan belt. So kapag naputol ang fan belt, may tendency na pumulupot ito sa likod ng pulley natin at kumalso na pwede maging dahilan ng paghinto at hindi pagpaikot ng magneto. Kasi kapag hindi umikot ang magneto, magkakaroon to ng error 12. Ang pwedeng gawing solusyon dito is pa-service maintenance sa mga knowledgeable na mekaniko para maiwasan or maayos yung error 12 issue na to. Sunod naman sa listahan ko is yung rear shock nya. Rear shock is napaka common issue sa Aerox dahil sa sobrang tagtag. Sobrang tagtag. Parang walang play yung shock niya sa likod. Para talagang walang play kasi ramdam mo yung lubak eh. Pero don't get me wrong kasi ang mga matitigas na shock maganda siya for cornering. Kasi stable naman yung ano niya, yung play niya kapag kumo-corner ka. Ang pinaka remedy solution para dyan naman is kung wala kang budget, kung tight budget ka, lambutan mo yung gulong mo, yung likuran na gulong, magbaba ka ng PSI. Kung ang PSI na recommended is 30 or 33 yata, try mong magbaba. Ako I'm using 24 or 26. 24 kapag gusto ko mag ride, usually pag magko-cornering ako, akit ako ng Marilaki. Then 26 naman kapag city riding, para at least mas malesen yung tagtag nya. Or one of the best solution is magpalit ka. Please note na wag ka magpapalit ng mga rear shock na worth 800 to 1.5. Why? Ito yung picture nung pinalit kong nung pinalit kong shock. Ang brand niyan is TTGR. Wala pa siyang 2 months sa akin. Actually 6 weeks pa lang siya sa akin, naputol na yung inner damper niya. So parang spring na lang yung nagpe-play, kaya pala sobrang lambot ng kabilang side, yung kanan na side ng rear shock. Sobrang lambot. Pagdating naman sa kabila ay sobrang tigas. Actually mas maganda pa yung play ng stock compare sa TTGR na yan. Hindi ko sinisiraan yung brand, pero please learn from my experience na lang. Try to invest sa mga magagandang brand na aftermarket parts like RCB, YSS, KYB. Yan, mga magagandang brand. Mutaru, yan, budget friendly, napaka quality niyan. Actually yan yung target kong ipalit, Mutaru. Tapos adjustable pa yung preload niyan. So meron na tayong side stand, panel gauge, error 12, rear shock. So dagdag ko na rin yung front shock. Sa front shock naman hindi siya matagtag, pero malambot. Yung pagkamalambot niya ay umaabot na sa punto na nagdedikit na yung T-post doon sa outer shock. So yun yung nagiging dahilan ng tinatawag natin na lagutok. Naririnig natin yung pag-untog ng T-post doon sa front shock. Kaya lumalagutok siya dahil sobrang lambot ng inner tube ba tawagin yun, or inner tube. I'm not sure kung konti lang ba yung fork oil nun or talagang malambot yung spring na nasa loob nun. Ang ginagawa naman ng iba dyan is shock retuning kung tawagin. So tinutono yung shock dun sa pinaka gusto mong play. Marami dyang shop na nag-offer ng ganyang service. Tinatono nila yung shock mo, and then syempre palit fork oil. Yung iba pinapalitan naman yung spring sa loob. Pero kung ikaw naman ay mapera, may budget ka pagpalit ng shock, marami dyang brand na maganda and quality yung front shock na pwedeng ipamalit doon sa stock. Meron dyan yung JVT, diba ang tagtag ng hindi ko alam kung sa video is matagtag na rin.
Talagang ay nako. Yun nga, yung sa front shock, pwede ka magpalit yung JVT kung may budget ka. Yung shock naman nun is halos kahawig ng shock ng GTR. So mataba yung outer tube nya, tsaka yung inner tube. So ang maganda doon is maganda yung play. At the same time, alam mong durable siya. Hindi ko na isasama yung dragging issue kasi ang dragging issue nararanasan naman lahat ng automatic na motorcycle yan. Ang mga binabanggit ko is based on my researches and based on my experience. Ewan ko kung alam na to na nakakarami or nababalitaan na to for sure. Yung iba sinasabi sinisiraan daw si Yamaha, ganito ganyan. Yung napuputol yung T-post, maraming post na ganun eh, na yun nga sinisiraan si Yamaha, ganito ganyan, hindi pa daw inayos ni Yamaha yung issue na ganito. Version 1, version 2, Aerox, NMAX, same issue, T-post. Actually, hindi naman talaga siya common issue, hindi rin siya major issue, basta issue siya. Actually, napakadali nitong solusyonan. Ang pinaka-solusyon lang dito is maglagay ka ng tire hugger sa front, tapos dun sa gitna ng T-post may parang rubber na bilog doon, lagyan mo lang ng ano siya, grasa. Since yung grasa is water resistant, mape-prevent nun na mabasa at magkaroon ng kalawang yung T-post mo. And syempre, ingat pa rin sa pagdadrive. Yung iba kasing user, ginagawang parang ano eh, ano tawag dito, parang trail bike kung tawagin, ginagawang trail bike yung Aerox and NMAX nila. Syempre hindi naman built yung motor na to para sa ganong riding style. Kung basta may lubak, sige go, kaya ng motor. No, syempre pag-ingatan pa rin natin kasi alam mo naman na pag-iingatan ka rin ng motor mo. At the end of the day, Yamaha is Yamaha, Aerox is Aerox, NMAX is NMAX. Lahat yan magaganda, lahat yan nagkakaroon ng issue. Walang perfect na motor, nakadepende na lang siya sa pag-aalaga mo, kung paano mo siya alagaan. So sana nabigyan ko kayo ng konting feedback or konting kaalaman lang naman kung gusto nyo mag Aerox or NMAX. Mga nabanggit kong issue, mostly sa Aerox yun nararanasan. Yung mga issues na yan is napakadaling solusyonan, napakadaling remedyohan. So kung gusto mo mag Yamaha ka. Huwag ka makinig sa review ng iba, or huwag ka makinig sa mga pinagsasabi ng iba. Kasi ganito yan eh, kung makikinig ka sa desisyon ng iba, desisyon na nakakarami, hindi ka makapag-desisyon. Bakit? Paano kung iba-iba yung desisyon nila? Mag Honda ka, mag Yamaha ka, mag Kawasaki ka, mag ganito ka, mag ganyan ka. Paano ka makapag-decide? Sige nga. Di ba? Much better kung ano yung gusto mo, kung ano yung nasa puso mo, yun yung sundin mo, kasi doon ka magiging masaya eh. Sana supportahan nyo pa rin yung channel ko. Simula kasi nung nag-iba yung motor ko, nawala yung mga supporter natin. Pero yun nga, hindi ako titigil hanggat may isang sumusuporta. I will never stop. Magpapahinga pero hindi hihinto. Ayun. Ang dami kong sinasabi, ang dami ko nang alam. So hanggang dito na lang, kita tayo sa next vlog. Ride safe, ride smart, J-Ride out. Peace. Peace, peace, peace. Pagpasensya na ako ha. Minsan wala ako sa motorcycle lane. Medyo nagmamadali na rin kasi ako. 12:30 na pero ang layo ko pa. Yan lang, ride safe, peace out.